Ano nga ba ang kapre? Ano ang kanilang pinagmulan? Saan sila galing? Ano ang kaya nilang gawin? Paano sila lalabanan? At ano ang kanilang layunin? Bago ang lahat, baka naman pwedeng makahingi ng likes, comment at mag-subscribe kayo para sa mas madami pang kwento. Ang kapre ay isang nilalang na kawangis, ang isang matangkad, itim, at matipunong lalaki. Lagi silang may tabako sa kamay o bibig, at malakas ang kanilang amoy. Mayroon itong malaking mata, matatalas ng ngipin, mahahabang kuko at mga binti na kasing laki ng katawan ng puno. Ang salitang kapra ay nagmumula sa salitang Arabo na kafir o taong hindi naniniwala. Unang dumating ang salitang ito kasama ng Kastila. Naninirahan ng mga kapre sa malaking puno, katulad ng akasya at balete. Sila ay nakasuot ng bahag at isang sinturon ng pagiging salikmata. Sa ilang mga kwento, mayroon silang puting bato, at kapag nakuha mo ito, bibigyan ka ng isa sa kahilingan mo. Naiiba ang kapre sa ibang nilalang sa mitolohiya ng Pilipinas dahil hindi ito laging masama. May kakayahan ito na magkaroon ng relasyon sa tao, at sa ilang mga kaso, maging kasintahan. Samantala, noong nabubuhay pa raw si Aguinaldo, usap-usapan ng kwentong siya raw ay may inaalaga ang kapre sa likod ng kanyang mansyon. Nakatira raw ito sa malaking puno na matatagpuan sa kanyang hardin. Nakipagkasundo raw si Aguinaldo sa kapre na hahayaan niya itong tumira roon kapalit ng kanyang proteksyon na hindi siya magagalaw ni Numan. Ganun pa man, hindi naman ito napatunayan. Tanging si Aguinaldo lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Ngunit, huwag mong malimutan na ang kapre ay mapilyo at mapagbiro. Pinaniniwalaang may kakayahan ang kapre na ilipat ang kama ng isang tao habang natutulog ito papunta sa isang sanga ng puno. Mayroon din silang kakayahan na iligaw ang mga tao sa bundok o kagubatan. Ilang mga saksi na rin ang nagsabi na nakakita na sila ng pagyanig ng puno at pagbagsak ng mga dahon kahit walang malakas na hangin. Sinasabi ring mayroong nakakarinig ng pagtawa ng kapre sa mga lugar na malapit sa pinaniniwalaang tinitirahan nito. May dalawang klase ang kapre. Ang isa ay tinatawag na garanga, sila yung mga mahilig magkagusto sa mga babae, sila din ay mga seloso, ginagamit nila ang kakayahan nila para mapaibig nila ang gusto nilang tao, sila yung nilalang na pwedeng magpanggap na tao, nagagawa nilang mag-ibang anyo, pero tanging biktima lang nila ang nakakakita sa kanila. Sa oras na nahulog na ng tuluyan ang biktima nila at tuluyang nabalot ng kapangyarihan ang biktima, maaari na nila itong isama sa mundo nila. Hindi naman mahirap makatakas sa kapangyarihang taglay nila, ang kailangan mo lang ay ang taong may kakayahan at tunay na albularyo o pari. Mas maganda din kung maaagapan ito bago mahuli ang lahat. Ang mga senyales ay, palaging nagsasalita mag-isa o palaging may kausap na hindi naman nakikita, palabas-labas ng alangag ng oras at nasa ilalim ng kahit anong uri ng puno, tulala, at nagwawala, at palaging sinasabi ang pangalan na hindi naman pamilyar, upang makasigurado kung talagang nabiktima ang tao ng kapreng, garanga, ay lapit lamang sa biktima ang tubig na may nilusaw na asin, at sa oras na ito ay kumalma at bumalik sa katinuan, kailangan mo nang tumawag ng tulong sa pariman o albularyo. Ang tubig na may nilusaw na asin ay may kakayahan magpaalis pansamantala ng kahit anong klaseng negative energy, at nagpapakalma din ito ng aura ng katawan para hindi magawa ng nilalang o espiritu na saniban ang katawan ng tao. Ang ikalawang uri naman ng kapre ay tinatawag na ADUS, sila yung nilalang na may merwisyo, sila yung mahilig mangulo sa isang buhay ng tao, pinag-aaway niya ang isang pamilya at sinisira niya ang kabuhayan nito, malas sa isang bahay o lugar ang merong ADUS, mahilig din silang manggambala. Mahilig manakot, at sumapi sa mga tao, ayaw nilang may lumalapit sa teritoryo nila, ayaw din nilang pinuputol ang mga malalapit na puno sa paligid nila. Kung minsan kahit malayo ang bahay mo sa kanila, dumadayo pa sila para manggulo. Sa isang pamilya, maiiwasan sila sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-iinsenso sa loob at labas bahay, upang makaiwas sa pisikal na pagsapi sa katawan, pulang dami, rosaryo o tinatawag na balang kwintas and pamontra sa kanila. Hindi sila makakalapit at hindi kanila susundan, at ito ang mga iilang impormasyon sa mga nilalang na ito. Hindi naman lahat ng kapre ay masasama, bagkus ang layunin talaga nila ay ang protektahan ang mga punong kahoy at parusahan o iligaw ang mga taong hindi rumerespeto sa mahal na kagubatan. Kahit na ano pa man ang mangyari, totoo man sila o hindi.
Mas mabuting irespeto pa rin natin ang mga bagay na nasa paligid natin upang irespeto rin nila tayo. Pahalagahan natin ang kanilang tahanan upang wag nila tayong gambalain.